Pag project-based naman, it's more on output. Yes, ma'am. So sa senior high school, it's more on, depende yan sa subject. Depende sa strand. O depende sa strand. More yan sa TVL. Output. Hindi, ACADS din. Kasi, TVL at STEM. TVL at STEM. Kasi sa UMS kasi, more on ano sila eh. Sa UMS kasi, Performance. more on, Performance. So, yung bali po yung na-search namin, ma'am, since inquiry siya, yung parang product po siya, ay, yung project po noon is, yun yung product ng inquiry based din po. So, parang product meaning, merong output. Out Yes, of inquiry, there is an output. Yes, ma'am. Let's say example sa research, di ba? Yung inquiry, ayun yung mga SOP, gano'n. Yung output, yun yung... Or yun yung mga research questions Oo, yung mga research questions. Tapos yung output, yun yung mga data na makukuha nyo sa respondents nyo or participants nyo. Tapos yung output, yung mismong hotel. Sa ano naman, sa STEM naman, sa 3 eyes. Sa capstone nila. Capstone. Sa capstone. So, more on, ano siya, more on, yung project-based nga sa kanila. Kasi gumagawa sila ng mga, May ano silang output. Like, say, kunyari, yung aloe vera, gagawin nilang paper, ganon. 3 eyes siya. Sa ABM naman, yung feasibility study nyo. sa ABM naman, marami. So, kung sa business education, kung i-apply natin yung project-based learning, marami din siyang pwedeng paggamitan. So, ang project-based learning kasi is, parang student-centered, learning, Yes, diba? yes. Ang project-based learning, student-centered learning. So, ngayon, since student-centered learning yan, maraming mga activities na pwedeng ipagawa sa business education. Kasi nga, ang business, hindi ka naman makakagawa ng business without coming up with business, di ba? Hindi naman pwedeng puro theory lang. Unlike, kunwari, sa social sciences, pwedeng sa theory lang. Without yung walang output. Kasi nga, more on theory, social, tawag doon? Sciences. Phenomenon, yung mga ganon. Pero in business, kailangan natin ng real world Experiences. At saka experiences yung... and application. So, example, sa business education, yung paggawa ng, yung sa ginagawa natin noon, di ba, sa principles of marketing. So, dun sa principles of marketing, pwedeng doon sa MELCs natin, most essential learning competencies, ang nakalagay doon is, doon sa first natin is conception of product, di ba? Conception of product, and then deciding on how much yung pricing strategy natin, and then yung distribution strategy natin, yung promotion, distribution, and then branding, packaging, and then hanggang doon na tayo sa production, hanggang down to your end consumer, distribution to end consumer. So, yun yung application ng project-based learning kung ang pag-uusapan natin is product development. Okay. So, pwede rin